Ang ama niyo po ang nag-announce noon. Nakasal na kayo kay Miss Clara. Ang tanong po ng karamihan ay paanong si Miss Madison po ang legal wife mo? Wala po kaming nabalitaan na ikinasal na kayo. Kayo rin po ba ang dahilan kung bakit wala pong kahirap-hirap na nakabalik na showbiz si Miss Madison? Sunod-sunod na tanong ng isang babaeng reporter. Pwede po bang isa-isang tanong lang tayo? Hindi naman po kayo tatakbuhan ni Mr. Moya at ng asawa niya para madaliin niyo ang mga katanungan niyo. Saad ni Ariel sa babaeng nagtanong kaagad ng sunod-sunod. I'm sorry. Tanging nasabi ng reporter. My father didn't know what happened between me and Clara. Clara and I had an accident and we didn't tell our parents about our divorce. My ex-wife was comatose for 5 years at pinakasalan ko si Madison. Tipid na sagot ni Tyler pero mas gusto ng mga reporters na malinawan sila dahil paniguradong yun din ang gusto ng mga nanonood ngayon. Paano po kayo nagkakilala ni Miss Madison? May relasyon na po ba kayo bago pa man siya mawala sa showbiz? Tanong ng isa namang reporter. Tiningnan ni Tyler si Madison at para bang silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Tinanguan na lang ni Madison si Tyler. Hahayaan niya na itong sabihin kung ano talaga ang totoo. Noong gabing kababalik ko ng bansa ay gabing nabangga ko si Madison. Panimula niya na ikinagulat nilang lahat lalo na ng mga nanonood. Kayo rin po ba ang dahilan ng pagpapakalat na patay na si Madison? Dagdag pa nilang tanong. Noong gabing nabangga ko siya, inuwi ko siya sa bahay at nagpatawag na lang ng mga doctors para gamutin siya. Kababalik ko lang ng bansa at ayaw kong gumawa ng ingay, kaya inilihim kong tungkol sa pagkakabangga ko sa kanya. Nag-imbestiga naman ako tungkol sa pagkatao niya at nalaman kong wala na siyang pamilya, kaya ako nang kumupkup sa kanya habang nagpapagaling siya. And I found out about what happened to her. Her scandal. Maraming taong gusto na siyang mamatay. Kaya pinalabas ko na patay na siya. Napatingin si Tyler kay Madison nang pisilin ni Madison ang kamay niya. I asked him to marry me but in return, he would help me. Gusto kong linisin ang pangalan ko at makabalik na showbiz. Pagpapaliwanag naman ni Madison. Ayaw niya na sabihin na inalok niya ang sarili niyang katawan kay Tyler para tulungan siya dahil baka ibang isipin ng mga tao kay Tyler. Alam kong naguguluhan ng marami sa inyo kung bakit kami nagpakasal nang hindi naman namin mahal ang isa't isa. It's a long story, dagdag pa ni Madison. But to make the story short, I fell in love with her. We are living under the same roof. Inilihim namin ang relasyon naming dalawa dahil ayaw kong isipin yung nagawa niyang bumalik na showbiz because of me. I want her to get the justice she deserves. With my help, sabat din ni Tyler. Nagpatuloy ang maraming tanong sa kanilang dalawa at nasagot naman nilang lahat. Unti-unti namang nalilinawan ang lahat tungkol sa relasyon nilang dalawa at sa lahat ng mga nangyari. Kinumpirma rin ni Clara na matagal na silang hiwalay ni Tyler. Pinakita niya rin ang record nilang dalawa noong araw na pareho nilang napirmahan ang divorce paper nila. Nasabi na rin nila ang aksidenteng nangyari kay Clara kung bakit ngayon lang siya nakilala. Nang matapos ang press con nila, lahat sila'y parang nabunutan ng tinik. Marami rin ang natuwa lalo na sa pagbabalik ni Madison. Bumalik na ang totoong star ng drama. Nakangiting nakatingin sa TV si Daryl. Pinanood niya rin ang press con ng ex-love team niya. Masaya siya para kay Madison dahil sa wakas, nalinis na rin ang pangalan niya. Ang iba pang mga videos tungkol kay Madison ay naipaliwanag niya na rin. Mahigpit na niyakap ni Clara si Madison. I'm happy for you. Hindi ko akalain na napakarami mo palang pinagdaanan. Anas niya kay Madison. Napangiti naman si Madison sa kanya niyakap pabalik si Clara. I'm okay now. I am perfectly okay now. Sagot niya. Kumalasa sa pagkakayakap si Clara at ginitian si Madison. Malaya ka nang mahalin si Tyler ngayon. Hindi ka na nagtatago at malaya na kayong maipakita sa lahat ng pagmamahalan yung dalawa. Tumango naman si Madison sa kanya. Napadako ang tingin ni Clara sa baby bump ni Madison. Congratulations to both of you. I already hurt Tyler so please Madison, don't break his heart. Alam ko naman na hindi mo magagawang saktan si Tyler, but Tyler's heart is so fragile. Iba magmahal si Tyler. Ibibigay niya lahat na meron siya, pero kung minahal man ako ni Tyler, mas mahal na mahal ka niya dahil nakikita ko yun. Naramdaman kong pagmamahal ni Tyler sa akin pero hindi yung paraan ng pagmamahal niya sa'yo ngayon. Hindi siya naging busy kahit kailan pagdating sa'yo. Kaya niya i-cancel lahat ng trabaho just for you.
na hindi niya nga kailanman nagawa sa akin. Masaya na ako't masaya na rin ako para sa kanya. Please, have a peaceful life with the person you love. I will, sagot ni Madison sa kanya. Napatingin silang dalawa kay Tyler nang lapitan na ni Tyler si Madison. Pwede ko na bang makuha ang asawa ko? Anas ni Tyler. Tumango naman sa kanya si Clara. Be happy now, Clara, with Joaquin. Take care of her, Joaquin. Wika ni Tyler. Ngumiti at tumango naman si Joaquin. I will, don't worry. Sagot naman ni Joaquin sa kanya. Hinawakan na ni Tyler ang kamay ni Madison at umalis na. Napakagaan na pakiramdam ni Madison dahil malayo na siyang makakapunta kahit saan. Hindi niya na kailangang magtago sa tuwing nasa public place siya. Hindi na siya matatakot na baka may bigla na lang may magtatapon sa kanya ng kung ano-ano. Nang makasakay silang dalawa ng van ay siniil na ng halik ni Tyler si Madison. Hindi nila maipaliwanag ang kasiyahan na nararamdaman nilang dalawa. It's now over. Anas ni Tyler na ikinangiti ni Madison. Tapos na ang lahat at magsisimula naman silang dalawa. Masaya na silang dalawa habang si Lizelle naman ay nagwawala pa rin sa kulungan. Wala siyang ibang magawa kundi ang humimas ng rehas. Kung dati pa iba-ibang mga damit niya at lahat ay mga branded, ngayon kailangan pa niya maglaba every time na maliligo siya. Dahil 3 lang ang t-shirt niya at puro orange pa. I hate this life! Sigaw niya. Napapailing na lang sa kanyang mga kasama niya sa kulungan dahil napakaingay ni Lizelle. Habang si Rohan naman ay tahimik na nakaupo sa kulungan niya. Tanggap niya na ang nangyari sa kanila ni Lizelle. Lumipas ang mga araw at lalong naging abala si Tyler. Nagtataka na rin si Madison dahil palagi na lang maagang umaalis si Tyler tapos gabi na uuwi. Sa tuwing tinatanong niya kung ano bang pinagkakabalahan ni Tyler, walang ibang sinasagot si Tyler kung hindi ang trabaho niya lang. Walang alam si Madison na inaasikaso ni Tyler ang tungkol sa proposal niya. Gusto ni Tyler na pakasalan si Madison sa harap ng maraming witness. Dahil nang ikasal sila ni Madison noon, si Ariel lang ang witness nila. Hindi na lang nagtanong si Madison at iniintindi niya na lang ang pagiging busy ni Tyler. Lalo na at ang isang linggo rin siyang hindi nakapagtrabaho. Noong inaasikaso niya ang pagsasampa ng kaso kay Lizelle at Rohan. Anong balita sa kaso ni Lizelle at Rohan? Tanong ni Madison kay Ariel nang si Ariel ang maabutan niya sa loob ng office. Mas mabigat ang parusa kay Lizelle kaysa kay Rohan. Posibleng makalaya si Rohan dahil wala naman siyang kinalaman sa mga ginawang krimen ni Lizelle. Kung may naging kasalanan man siya, yun ay ang hindi pagsumbong sa otoridad ng mga ginawa ni Lizelle. Sagot naman ni Ariel. Napatango na lang si Madison. Mabuti na rin yun para magkaroon pa ng pagkakataon na magbagong buhay si Rohan. Napatawad na ni Madison si Rohan. Dahil kahit papaano nakatulong siya sa kaso laban kay Lizelle. Naiintindihan naman ni Madison si Rohan dahil minahal niya lang si Lizelle kaya nagawa niyang itago ang lahat at pagtakpan ang mga kasalanan ng fiancé niya. Where is Tyler? Is he still busy? Hindi naman makatingin si Ariel kay Madison dahil natatakot siyang baka mahalata siya ni Madison na nagsisinungaling. He's still in the meeting. Hindi ko alam kung makakabalik ba siya rito. Sagot ni Ariel saka siya umalis. Nagstay na lang si Madison sa office ni Tyler pero nabuboring pa rin siya. Hindi na rin muna siya tumanggap ng project dahil buntis siya at kitang-kita ng baby bump niya. Nang maboring si Madison ay lumabas na siya sakto naman ang pagdating ni Mr. Moya. Bahagya pang nagulat si Madison. Ngayon niya na lang ulit nakitang ama ni Tyler. Bahagyang yumuko si Madison para magbigay galang. Magandang araw po. Magalang niya wikatakma na sana ang aalis na magsalita si Mr. Moya. Can I invite you for a coffee? Malumanin naman tanong ni Mr. Moya. Tumango na si Madison at nang maglakad na si Mr. Moya ay sumunod siya. Nakatuon lang ang paningin niya sa sahig. Dahil sa unang pagkikita nila ni Mr. Moya, marami nang tumatakbong katanungan sa isip ni Madison. Ayaw ba sa kanya ni Mr. Moya? Babantaan na naman ba siya? Palalayuin o paghihiwalayin na sila ni Tyler? Nilalaro na ni Madison ang mga daliri niya. Hindi niya alam kung ano bang sasabihin sa kanya ni Mr. Moya. Nang makarating sila sa isang coffee shop na malapit lang sa kumpanya ay naupo na siya. Napansin naman ni Mr. Moya na hindi komportable sa kanya si Madison at naiintindihan niya yun. Hindi naging magandang una nating pagkita. I hope you will forgive me, Madison. Unang wika ni Mr. Moya.
Inangat naman ni Madison ang paningin niya para makita ang mukha ni Mr. Moya. Bahagyang ngumiti sa kanya si Mr. Moya. Sinabihan kita noon na layuan mong anak ko dahil lang akala ko'y niloloko ni Tyler si Clara. Hindi ko nalaman ang tungkol sa paghihiwalayan nila kaya ganoon na lang ang reaksyon ko nang malaman kong may relasyon kayong dalawa. Ayaw ko lang masira ang pangalan ng anak ko because of a woman, because of cheating. Pagpapaliwanag ni Mr. Moya. Napanatag naman si Madison at unti-unti nang nawawalan takot at kaba niya. Can we start over again, Madison? I didn't mean to scare you before. Bahagya nang umiti si Madison. Of course po, your reason is valid naman po. You're a father and you just want to protect your son. Hindi ko rin naman po alam dati na may asawa pala si Tyler. I'm sorry din po. Sumilay na din ang ngiti sa labi ni Mr. Moya. Hindi man naging maganda ang una nilang pagkikita pero sisiguraduhin ni Mr. Moya na magiging komportable sa kanya si Madison. Nang dumating ang order nilang dalawa ay nagkwentuhan na lang sila tungkol sa mga personal nilang buhay dahil gusto rin makilala ni Mr. Moya ang asawa ng anak niya. Tyler's heart is so fragile, Madison. Pagkukwento pa ni Mr. Moya, para siyang malakas tingnan pero totoo, he's weak. He can't handle his emotion. Is there a reason po why he is like that? Kuryoso niyang tanong. Bumuntong hininga naman muna si Mr. Moya. Tyler witnessed his mom's death. Tipid na sagot ni Mr. Moya na ikinagulat ni Madison. Wala pa siyang alam tungkol sa nakaraan ni Tyler o sa buong pagkatao niya. Hindi siya kaagad nakaimik dahil sa gulat. He really loved his mother. Close na close silang dalawa. He is in 8th grade when someone ambushes his mother. Pauwi na silang dalawa noon nang may bigla na lang nagpaulan ng bala sa sinasakyan nila. Niyakap ng asawa kong anak namin. Si Tyler lang ang nakaligtas noong araw na yon. Malakas siyang tingnan sa panglabas pero mabilis masaktan ang puso niya. Hindi ko akalain na nasasaktan na pala siya noong panahong comatose pa si Clara. He's good hiding his feeling, Madison. Napapaisip na lang si Madison kung ano bang naging buhay ni Tyler sa mga nakalipas na taon. Kaya ba gano'n na lang ang galit niya noong muntik na di siyang maambush? Don't worry po, I won't hurt your son. Ngumiti naman si Mr. Moya sa sinabi ni Madison. Ayaw niya na sana makita pa na masaktan ulit ang anak niya at malaki ang tiwala ni Mr. Moya kay Madison na hindi niya yun gagawin. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ay bumalik na sa office si Madison. Naupo na lang siya sa sofa dahil wala pa rin si Tyler. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi niya alam kung paano ba niya papatayin ang pagka-boring niya. Ayaw niya namang manood sa cellphone niya. Kung magstay lang naman siya sa bahay nila, wala rin naman siyang gagawin. Ayaw niya ring matulog na matulog dahil sumasakit ang likod niya kapag palagi na lang siyang nakahiga. Matyagang naghintay si Madison nang bumukas ang pintuan. Akala niya si Tyler na pero si Ariel ang pumasok. Tumawag sa akin si Sir Tyler, nihatid na raw kita pa uwi. Anas ni Ariel. Hindi pa rin ba tapos sa mga meeting niya? Walang siglang tanong ni Madison. Not yet, hintayin mo na lang daw siya sa bahay niyo. Walang nagawa si Madison kung hindi ang tumango. Kinuha niya ng mga gamit niya at lumabas na ng office ni Tyler. Kaninang umaga pa siya naghihintay kay Tyler pero hindi pala makakauwi ng maaga si Tyler. Gusto niya lang naman sana makita ang asawa niya pero hindi niya magawa. Nakasimangot na naglakad si Madison palabas ng kumpanya. Nakasunod naman sa kanya si Ariel. Dumiretso na pumasok si Madison sa van habang si Ariel naman sa driver's seat. Isinandal ni Madison ang ulo niya sa bintana at tulalang pinagmasdan ang dinaraanan nila. Malalim ang iniisip niya kaya hindi niya namamalayang ibang daan ang tinatahak nila. Wala siyang ibang makita kung hindi ang asawa niya. Gusto niya na lang maiyak dahil kaninang umaga pa niya hindi nakikita si Tyler. Masyadong mababaw ang luha niya dahil buntis siya. Ipinikit na lang ni Madison ang mga mata niya dahil ayaw niya umiyak lalo na't ang late naman ang dahilan para umiyak siya. Hindi niya namalaya na ilang minuto na silang nabiyahe pero hindi pa din sila dumarating. Hindi niya na yun binigyan ng pansin dahil baka mabagal lang ang takbo ng oras para sa kanya. Tiningnan ni Ariel sa salamin si Madison at alam niyang wala sa dinaraanan nila ang atensyon ni Madison kahit na nakatingin sa labas ng bintana. Mukhang hindi pa rin niya napapansin na malayo nang nararating nilang dalawa. Makalipas ang halos 1 oras ay doon pala nakaramdam si Madison.
Umayos siya ng upo at tinignan si Ariel na nagdadrive pa rin. Tinignan niya rin ang daan na tinatahak nila at napakunot na lang siya ng noo nang mapansin niyang hindi na pamilyar sa kanya ang daan. Ariel, saan tayo pupunta? Tanong ni Madison. Pasensya na Madison, pero may pupuntahan lang ako. May bigla kasing inutos si Sir Tyler na kailangan kong kunin sa isang resort. Pasensya ka na kung isinama pa kita. Sagot naman ni Ariel. Hindi na lang ulit sumagot si Madison at muling binalik sa labas ng bintana ang paningin niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin sila sa isang resort. Naagaw ang atensyon ni Madison, lalo na't nasa isang beach resort sila. Nang bumaba si Ariel ay bumaba rin siya. Parang gusto niya magstay sa beach resort kahit isang gabi lang. Inalis ni Madison ang mga sandals niya at dinama ang init ng mga buhangin. Bakit mo inalis ang mga sandals mo? Anas ni Ariel sa kanya na lapitan niya to. Gusto mo ba akong samahan sa loob? Tanong pa niya na mabilis naman tinanguan ni Madison. Humawak na siya sa braso ni Ariel at dinaman niya ang mga buhangin sa paa niya. Mabagal naman ang paglakad ni Ariel para sabayan si Madison na tuwang-tuwa pa rin sa mga buhangin. Dapat pala nagpahatid na lang ako sa iyo rito kanina para hindi ako naboring na naghintay sa office ni Tyler. Wika ni Madison, hindi naman umiimik si Ariel. Hindi pa rin napapansin ni Madison ang magandang setup na nasa harapan nila dahil nasa buhangin ang atensyon niya. Naghihintay naman si Tyler sa kanya. Nakatingin si Tyler sa asawa niyang nakaangkla ang kamay sa braso ni Ariel habang tuwang-tuwang nakatingin sa mga buhangin. Someone is waiting for you, Madison. Saad ni Ariel na makarating na sila sa pinaayos ni Tyler. Napaangat naman ang tingin si Madison at una niya nakita ang mga nakakalat na petals sa paligid niya. May maganda ring tent na nasa harapan niya kung nasaan si Tyler at nakatayo. May hawak-hawak na malaking bouquet si Tyler. Pinagmasdan ni Madison ang paligid niya. Puno ng magagandang ilaw ang tent. Ganun na rin sa paligid nila na nagbibigay ng kulay. Marami ring mga bulaklak ang nakakalat sa paligid nila. Umalis na si Ariel kaya wala nang ibang nakikita si Madison kung hindi ang makisig at gwapo niyang asawa. Ang taong kanina pa niya gustong makita ay nasa harapan niya na. Nakangiti at naghihintay sa kanya. Dahan-dahan ang inihakbang ni Madison ng mga paa niya. Napakaganda ring pakinggan ng music sa paligid nila. Isama mo pa ang payapang pag-alo ng dagat. Humaplos sa katawan ni Madison ang mainit na hangin mula sa dagat. Napangiti na lang siya. Hindi niya inaalis ang paningin niya kay Tyler. Maghapon ka lang bang nandito? Alam mo bang muntik na akong mamatay sa kakahintay sa'yo sa office mo? Pakaramdam ko napakabagal ng takbo ng oras na para bang isang linggo ako naghintay sa office mo makita lang kita. Bakas nang inis sa tinig ni Madison pero ginitian siya ni Tyler. Ibinigay ni Tyler ang bouquet kay Madison sa kanya hinaplos ang pisngi ng asawa niya. I'm sorry if I kept you waiting. I just want to surprise you, baby. I want the whole world to know about you as my wife and now that everything is okay. Madison. Dahan-dahan na lumuhod si Tyler at natutup na lang ni Madison ang bibig niya. She can't believe that Tyler is proposing to her for real. Yes, they already married pero iba pa rin palang pakaramdam na magpo-propose sa iyong taong mahal mo. Ikakasal kayong dalawa, hindi dahil sa kasunduan kung hindi dahil mahal niyong isa't isa. Madison, will you marry me again? Tanong ni Tyler. Naguunahan ng mga luha ni Madison sa pagbagsak. Nanginginig ang mga kamay niya dahil para bang isang panaginip lang ang lahat. Kinagat ni Madison ang pang-ibaba niyang labi saka siya bahagyan tumawa. Yes, of course yes, sagot niya. Sinuot na ni Tyler ang singsing sa palasingsingan ni Madison at naghihiyawan naman ng mga taong nanonood lang sa kanila. Tinignan ni Madison ang mga nakakita ng proposal ni Tyler sa kanya. Hindi niya kaagad napansin ang mga ito dahil nasa parte sila ng madilim. Congrats to both of you! Sigaw ng mga naka-witness ng proposal ni Tyler. Napangiti na lang si Madison at mabilis na niyakap si Tyler. Thank you for letting me experience this, aniya. My pleasure. Wala akong gustong gawin kung hindi ang pasayahin ka at ibigay ang mga bagay na deserve mo. Hinalikan ni Tyler sa noo si Madison at nagpalakpakan naman ang mga bisita nila. Lahat sila'y nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Masaya silang masaksihan ang isa sa mga pinaka-memorable na araw para kay Tyler at Madison.
Lahat ng mga kaibigan ni Madison sa showbiz ay nandito rin at ang mga malalapit na tao kay Tyler. I'm happy seeing you happy, Madison. Saad ni Jaime nang makalapit siya kay Madison. Hindi man siyang sinuwerteng lalaki, mabihag ang puso ni Madison. Masaya pa rin siya dahil alam niyang hindi masasaktan ni Tyler si Madison. Thank you for everything too, Jaime. Madison, I'm happy for you. Nabaling ng atensyon ni Madison sa mga co-artist niya nang lumapit na rin sila. Tinapik na lang ni Gerald ang balikat ni Jaime. She's happy now, halata naman sa mukha niya. Ikaw ba? Tanong ni Gerald sa kanya. Masaya ako para sa kanya. Napatango-tango na lang si Gerald. Sama-sama nilang pinagsaluhan ang mga ipinahanda ni Tyler para sa proposal niya kay Madison. Lahat sila ay masayang nag-uusap-usap. Hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Madison habang nakatingin sa mga taong malapit sa kanila ni Tyler. This is one of the best nights in my life. Thank you for making me happy, Tyler. Matamis na wika ni Madison kay Tyler. Hinalikan naman ni Tyler ang ibabaw ng kamay ni Madison. Basta para sa'yo, I want to marry you as soon as possible. Gusto ko makita ng lahat ang pag-iisang dibdib natin. Buong mundong magiging saksi natin at hindi lang si Ariel. Nagtawanan na lang silang dalawa dahil sa una nilang kasal na walang ibang witness kung hindi si Ariel lang. Nang matapos silang kumain ay kanya-kanyang mundo na silang lahat. May mga nag-aayos ng bonfire para dun sila magkwentuhan habang si Tyler at Madison naman ay naupo sa buhanginan. Inihilig ni Madison ang ulo niya sa balikat ni Tyler. Nare-relax ang buong katawan niya dahil sa ambience na lugar, lalo na sa bisig ni Tyler. Hindi na siya makapaghintay na magkaroon sila ng sariling pamilya ni Tyler. Hindi naman na yun magtatagal dahil buntis na siya. Ang akala ko, habang buhay na lang magiging madilim ang buhay ko. Nang mawala si Mommy, halos gumuho ang mundo ko. Nang iwan ako ni Clara, akala ko katapusan ko na. My heart is so tight that it's like I'm having trouble breathing every time I'm in pain. Kaya hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang mabuhay kapag ikaw ang nawala sa akin, Madison. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umupo ng maayos si Madison sa kanya, hinarap si Tyler. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Tyler sa kanya itong nginitian. I won't hurt you. I won't leave you no matter what happens, Tyler. Always remember that. Napadako ang paningin ni Tyler sa pinkish na labi ni Madison. Dahan-dahan niyang inilalapit ang mukha niya sa mukha ni Madison at nang isang inches na lang ang layo ay ipinikit na ni Madison ang mga mata niya hanggang sa magdikit ng mga labi nila. Naramdaman ni Madison ng tila kuryente na magdampi ang mga labi nila kahit na hindi itong kauna-unahang naghalikan silang dalawa. Inaangkla na ni Madison ang mga kamay niya sa batok ni Tyler habang hawak-hawak naman ni Tyler ang magkabilang pisngi ni Madison habang patuloy silang naghahalikan. Naging mabilis ang paglipas ng araw. Naging abala sila sa paghahanda para sa kasal nilang dalawa. Nai-announce na rin ang araw ng kasal nila at maraming mga fans ni Madison ang kinilig para sa kanya. Madison is not meant for a prince. She's meant for a king. Yan ang naging trending caption para kay Madison. Lahat sila excited sa magaganap na kasal nila ni Tyler. Lalo na nang gawing public ni Tyler ang kasal, so everyone is invited. Pinili ni Tyler ang malawak na lugar para sa kasal nila ni Madison nang sa ganun ay magkasyang lahat ng mga dadalo. Alam niyang imposibleng magkasyang lahat na magiging bisita kaya ang ginawa niya na lang ay dinagdagan niya ang mga place na hinar niya kung saan may malaking screen sa harapan para makita ang pag-iisang dibdib nila ni Madison kahit nasa live na lang. Lahat ng mga kinuhang place ni Tyler ay siniguro niya ring may makakain sila. Dumating na ang araw na hinihintay nilang lahat. Kinakabahan si Madison sa paglakad niya sa aisle dahil talagang napakaraming bisita. Lahat din ng mga lugar na kinuha ni Tyler ay napuno din. We will start in any minute. Anunsyo ng organizer nila. Tumayo na si Madison at kinuha ng bouquet niya. 5 ang tumulong sa kanya para buhatin ang wedding gown niya. Kumikinang sa ganda ang gown niya dahil sa mga kristal na mga design nito. Mahaba rin ang belo niya, ganun na rin ang gown niya kaya kinailangang ayusin ng 5 organizer. Ang gown niya nang sa ganun ay magandang tingnan ang gown niya kapag naglakad na siya. Nagbilang ang organizer para sabay nang bubuksan ng 2 lalaki ang pintuan. Marami nang naghihintay sa pagpasok niya lalo na si Tyler na hindi na makapaghintay na makita ang babaeng bumihag ng puso niya. Dahan-dahan ang bumukas ang pintuan.
Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Tyler nang makita niya na ang babaeng pakakasalan niya. She's so beautiful. Mahina niya saad pero narinig yun ng mga nasa malapit sa kanya. Kumalma ka lang iha. Anas ni Mr. Moya kay Madison. Si Mr. Moya nang sumama kay Madison sa paglalakad niya dahil wala namang mga magulang si Madison. Hindi rin maipaliwanag ni Mr. Moya ang kasiyahang nararamdaman niya dahil kahit wala siyang anak na babae, naranasan niyang maghatid sa altar. Nagsimula ng seremonya ng kasal nila at halos lahat ng mga bisita nila ay hindi mapigilan ang paglandas ng mga luha nila, lalo na si Tyler na nagsalita at nagbitiw ng vows niya. Shit, why am I crying? Anas ni Gerald nang hindi niya namalayan na paglandas ng mga luha niya, lalo na nung lumandas din ang mga luha ni Tyler. Bahagyang tumawa si Madison para mapigilan niyang hindi umiyak na sobra. Pinunasan niya mga luha ni Tyler gamit ang palad niya. Hindi niya akalain na magiging emosyonal ang seremonya ng kasal nila, kaya pati mga nanonood sa kanila napaiyak din nila. Her life is like a fairy tale. Wika namang fans niya na nagpupunas din ng mga luha nila, pero masaya-masaya sila sa kasiyahang na iniidolo nila. Halos buong bansa ay nag-celebrate sa kasal nilang dalawa. Sunod-sunod ang pagputok ng mga fireworks na sumapit ang dilim. Congratulations to the new couple! Sigawan ng mga taong nanonood ng mga fireworks ngayon, gayon din ng mga nanonood na lang sa live. Ang gwapo talaga ng may-ari ng Moya Entertainment. My gosh, sana naging artista rin siya. Kinikilig pang saad ng mga kababaihan. Lahat ng mga kaibigan ni Madison ay humani na para makipag-agawan sa itatapon niyang bouquet niya. Walang aagaw, akin ang bulaklak. Sigaw ni Karina ikinatuwa ng mga bisita. Ready? Nakangiting tanong ni Madison sa kanya tiningnan ang mga abay niya. Ready! Sigaw ni Karil. Inihagis na ni Madison pataas ang bouquet niya at lahat sila ay naghihintay sa pagbagsak nito. Nakikipag-agawan din si Karil pero nahulog ang bouquet sa mga kamay ni Clara. Nagulat pa si Clara dahil hindi niya inaasahan na siyang makakakuha, lalo na't hindi naman siya nakikipag-agawan. Nagsigawan ng mga tao na makita nilang si Clara ang nakakuha ng bulaklak. Napapangiti lang naman si Joaquin na nasa gilid. Inaasar na rin siya ng mga nakakilala sa kanya. Gusto himang mag-propose ni Joaquin ngayon, ayaw niya namang agawin ang magandang araw ng bagong kasal. Nakabili na siya ng singsing para sa proposal niya kay Clara, pero sa susunod na araw niya nagagawin ang proposal niya dahil ayaw niya makihati sa magandang araw ng bagong kasal. Sabay-sabay silang naghapunan na. Hindi na mawala-walang magandang ngiti sa mukha ni Tyler sa tuwing kinakausap niya mga bisita nila at ganun din si Madison. Naupo na lang si Madison kasama ng mga co-artist niya at si Clara. Dahil ramdam niya ng pagod niya, pinatawag ni Madison ng isa sa mga organizer niya dahil masyadong mabigat ang gown niya kapag naglalakad siya. Inalalayan naman nila si Madison para makalabas muna ng reception at makapagbihis ng pang-reception dress niya. Tinulungan na nilang makapagbihis si Madison at mabilis din siyang bumalik ng reception, lalo na't marami pa rin silang bisita. Nang makita ni Tyler ang asawa niyang nakapagbihis na napangiti siya sa kanya itong nginitian. Can I have this dance? Pag-aaya niya. Woo! Sigawan ng mga bisita nila. Iginiya na ni Tyler sa gitna si Madison at sinayaw ito. You're the prettiest woman I've seen. Bulong ni Tyler sa tenga ni Madison. Nakiliti naman ang tenga ni Madison kaya nagtayuan ang mga balahibo niya sa batok. Wag mo na akong bulahin dahil asawa mo na ako. I am not joking. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sincero at malambing na saad ni Tyler. Ngumiti na lang si Madison dahil hindi niya alam kung paano ba sasagutin ang mga matatamis na sinasabi ni Tyler sa kanya. Napatingin si Tyler at Madison sa mga bisita nila nang simulan nilang patunugin ang wine glass gamit ang mga kutsara nila. Nagtawanan na lang si Tyler at Madison at binigay naman ang hinihiling ng mga bisita nila. Siniil na ng halik ni Tyler si Madison at nagpalakpakan naman ng mga bisita nila. I love you. Mahinang bulong ni Tyler. I love you too. Sagot din ni Madison sa kanya. Tunay niyang walang lihim ang hindi mabubunyag sa kabila ng mga kasinungalingan. Sa huli, mas nananaig pa rin ang kabutihan. At sa dulo, magandang pagtatapos ang nakuha ni Madison at Tyler. Pag-ibig na mas namumukadkad sa pagdating ng kanilang anak at sa mga darating pa. Dito na po nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.